Dominant Protector. Credit to the author. 6,681-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Makinig ka, ang mga mata ng banal na nakatagong demonyo ay malubhang nasugatan sa pagkakataong ito, kaya hindi siya lalapit sa iyo ng pansamantala. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng paraan upang makaalis sa inabandonang lupain. Gamit ang iyong talento at mga mapagkukunan, hindi magtatagal para masugpo mo ang mga mata ng banal na nakatagong demonyo. Pagkatapos, maaari ka nang bumalik upang maghayganti. Tungkol naman sa grupong mersenaryo ng Sierra, hindi mo kailangang masyadong alalahanin ang iniisip ni Yana. Ikaw na lang ang natitira, kaya hindi mahalaga kung mayroon kang grupong mersenaryong ito o wala. Hindi rin mahalaga kung mananatili ka sa lupain na pinabayaan. Ang mahalaga ay mamuhay ka ng maayos at huwag mong sayangin ang pagkakataong pinaglaban nating dalawa ng husto para sa iyo. Pamangkin kong kapatid, mabuhay ka. Bueno. Pagkatapos sabihin ito ni Yana, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakangiti. Ang huling pangungusap, kung hindi nagkakamali si Terence, ay nagmula kay Yana. Talagang naging isa silang dalawa. Malungkot na pinagmasdan ni Terence ang espiritu ni Yana na parang abo na naglalaho at tuluyang naglalaho. Ate Yana, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Kuya Wu, ililigtas siya, at bubuhayin muli ang grupong mersenaryo ng Sierra. Ako. Mabubuhay ng maayos. Niyakap ni Terence ang katawan ni Yana at tumangala sa langit. Isang mainit na likido ang naipon sa kanyang mga mata, at hindi mapigilan ng kanyang ilong ang mapait na pakiramdam. Ang kulay abong langit ay natatakpan ng maitim na ulap, at nagsimulang bumagsak ang mga patak ng ulan. Ang bagay na dumadaloy sa kanyang mukha. Ulan ba? Hindi ibinunyag ni Terence ang kanyang tunay na pagkatao mula simula hanggang katapusan. Kapatid ni Yana si Adrian, kaya hahayaan niya si Adrian na matupad ang huling hiling nito. Nagsimulang bumuhos ang ulan, at naghagis si Terence ng isang tumpok ng Spirit Jade. Ginamit niya ang nagyayelong apoy upang gumawa ng kabaong na gawa sa Jade, at maingat na inilagay ang katawan ni Yana sa loob. Hindi pa sila matagal magkakilala, pero talagang tinuring ni Terence si Yana na parang ate niya. Ayaw niyang mailibing mag-isa si Yana sa ilang ng inabandonang lupain, kaya gumawa siya ng kristal na kabaong na may espiritual na Jade at naghanda na ilibing ito sa espasyo ng Jade. Hindi tinanggihan ng Jade Space ang katawan ni Yana matapos mawala ang kanyang espiritu. Isinara ni Terence ang takip at itinago ito sa Jade Space, naghanap ng lugar para paglagyan nito. Sa kabilang panig, ang katawan ni Boris ay nakahiga sa ulan, mukhang napakalungkot. Wala siyang anumang malalaking sugat sa kanyang katawan, ngunit ang nakamamatay ay ang atake ng malay ni Jared. Mayroon siyang mataas na antas ng Spirit Defense item, pero hindi ito magtatagal. Para itong God Bracelet ni Terence, halos agad itong naubos. Linford Brat, alamin mo kung may impormasyon tungkol sa lokasyon ng Pormasayon sa katawan ni Boris. Kung wala, bumalik ka na lang sa Serangin City at hanapin si Barney. Alam ng nilalang na masama ang loob ni Terence, pero kailangan pa ring magpatuloy. Sige, pupuntahan ko na lang at hahanapin ko. Tumango si Terence at lumapit sa tabi ni Boris, bahagyang yumuko, Elder Zong, pasensya na sa pagkakasala. Maaari lang niyang kunin ang mga samsam ng digmaan mula sa kanyang mga kaaway, ngunit hindi niya magagawa iyon kay Boris, ang kanyang kasama. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga buhol ng Pormasayon sa mga gamit ni Boris. Normal lang iyon kapag naiisip niya ito. Napaka-misteryoso niya kahit habang naglalakbay, kaya malamang nasa isip niya lang ang lokasyon. Wala nang ibang paraan. Ang makabalik lang ako sa sirang lungsod. Bumantong hininga ng marahan si Terence at ibinalik ang mga gamit ni Boris sa kanyang pwesto, naghahandang ibalik ang kanyang katawan. Senior Ghost, sa iyong palagay, gaano kalala ang mga pinsala ng mga nakatagong demonyong mata ng banal na demonyo sa pagkakataong ito? Sa totoo lang, base sa sitwasyon ngayon, kung walang espesyal na pagkakataon, natatakot ako na hindi gagaling ang mga pinsala niya sa loob ng 1 o 2 taon. Ang kakilakilabot na bagay ay nag-isip ng ilang sandali at nag-isip-isip. 1 taon o 2.
Ibig sabihin nito, kahit gusto ko pang maghiganti sa kanya, magiging imposible ito sa maikling panahon. Umiling si Terence. Matapos ang lahat, hindi pa rin siya sapat na malakas. Kung sapat lang ang lakas niya, hindi sana sinusunog ni Yana ang sarili niya para iligtas siya. Huwag ka nang masyadong mag-isip, bumalik muna tayo. Bumantong hininga ang molditang lalaki ngunit hindi nagsalita para aliwin siya. Naiintindihan naman ito ni Terence, kaya hindi na niya kailangang magsalita pa. Tumanggaw si Terence at mabilis na bumalik sa daan na kanyang dinaanan. Mabuti na lang at ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para obserbahan ang mundo, kung hindi ay hindi niya talaga mahahanap ang daan pabalik. Gayunpaman, nang bumalik si Terence sa lungsod ng Dunford, lubos siyang natigilan sa tanawin sa labas ng lungsod. Gaano nakatagal mula nang umalis siya? Paano nangyari ang ganoong bagay? Pinalibutan ng mga itim na daga ang buong sirang lungsod at umakyat pa sa hanay ng depensa ng lungsod, kinakagat ang liwanag na pelikula. Ang bawat isa sa mga itim na daga na ito ay kasing laki ng isang Tibetan mastiff sa sekular na mundo. Ang aura sa kanilang mga katawan ay kahit papaano ay nasa yugto ng profound at yugto ng pagbuka ng bundok. Ang ilan sa kanila ay nakarating na sa yugto ng pagbuka ng lupa. Senior Ghost, saan ba nagmula ang daga na ito? Tiningnan ni Terence ang siksik na grupo ng mga daga, nakatayo ang kanyang balahibo. Napakalaki ng mga daga, at napakarami nila na kahit si Terence ay nag-aalab. Ang mahiwagang halimaw ng kadiliman, ang daga na kumakain ng araw. Ang boses ng kakilakilabot na bagay ay lubhang seryoso, mas seryoso pa kaysa noong nakita nito ang anino ng leon na kumakain ng Diyos at ang banal na nakatagong mga mata ng demonyo. Ang ganitong uri ng halimaw na demonyo sa kadiliman ay hindi gaanong malakas. Sa pinakamarami, ito ay nasa yugto ng pagbuo ng lupa. Gayunpaman, mayroon silang isang espesyal na katangian, at iyon ay ang kanilang kakayahang magparami ay lubhang nakakagulat. Napakalakas din niya sa yugto ng pagwawasak ng lupa, di ba? Walang imik si Terence, hindi ba malakas ang mga cultivator sa yugto ng daigdig? Sa mga isla sa labas ng isla na may antas ng kalangitan at ng silangang kontinente, ang pinakamataas na antas ng aktibidad sa ibabaw ay nasa yugto lamang ng pagbuo ng lupa. Huwag kang sumabad. Ang kakayahang mag-anak ng mga daga na lumulunok ng araw ay makikita sa mga katangian ng kanilang mga katawan na naghihiwalay, kaya ang isang daga na lumulunok ng araw, hanggat may sapat na oras, ay maaaring magparami sa isang grupo. Kung hindi ako nagkakamali, lahat ng daga na lumulunok ng araw dito ay may iisang ninuno. Medyo kakaiba ang tono ng nakakatakot na bagay, parang naiinis ito. Senior Ghost, ang ibig mo bang sabihin ay nakatakas din mula sa porma sayo ng daga na lumalamon ng araw? At isa lang ang naroon noong panahong iyon, pero ngayon ay naging isang malaking rat tide na ito. Huminga ng malalim si Terence, hindi naman pala simple ang mga maitim na halimaw. Ang banta na dulot ng isang simpleng daga sa huli ay malamang na mas malaki pa kaysa sa banta ng anino ng leon na lumalamon ng Diyos at ng banal at nakatagong mga matang demonyo. Paano ito nagawa ng makapangyarihang taong nagtayo ng hola? At ilang estudyante na ang namatay sa mga nakaraang pagsubok. Bakit sila magpapakawala ng napakaraming darkness monsters matapos mabaigo sa quest? Nagtataka lang ako. Huwag na natin itong pag-usapan. Dalian mo sa lungsod at hanapin mo si Barney. Ayaw magsalita ng multo at hinimok si Terence na pumasok sa lungsod. Napapaligiran ng mga daga ang buong sirang lungsod. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para mag-scan at natuklasan niyang mayroong hindi bababa sa daan-daang libong daga na lumulunok ng araw. Kahit na nakita na niya ang pagtaas at pagbaba ng alon ng mga halimaw sa dagat dati, medyo nabigla pa rin si Terence sa dami ng mga ito. Senior Ghost, gagawa ako ng paraan para makalabas at susugod sa lungsod ng Dunford. Tulungan mo akong magbukas ng puwang sa hanay ng depensa. Habang nagsasalita si Terence, 2 super alchemy firebomb ang nabuo na sa kanyang palad. Pinaandar ni Terence ang kanyang kidlat at sa isang iglap ay lumitaw sa ibabaw ng mga daga na nilalamon ng araw. Naghagis siya ng 2 super alchemy bomb sa ere. 6,682. 2 malalaking paputok ang agad na sumabog kasabay ng daluyong ng daga. Hindi mabilang na mga daga na lumalamon ng araw ang lumipad sa kalangitan, ang kanilang laman at dugo ay nagkagulo. Ang walang kalaban-laban na daluyong ng daga ay agad na nagkagulo.
Malamig na tiningnan ni Terence ang tanawin at lumabas mula sa arko ng kidlat. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak na parang sa multo at lumipad sa ibabaw ng alon habang may malakas na hangin na nakapalibot sa kanya. Mga pangil na humahati ng hangin, libong hiwa ng talam. Mahigit 1,000 talam ng hangin na may pangil ng lobo ang na-activate. Parang isang malaking makinang pamatay, sumugod sila sa agos ng daga sa ibaba, dala ang hindi mabilang na bali na paa at buto. Sa isang iglap, daan-daang daga na lumalamon ng araw ang napatay. Gayunpaman, para sa buong rat tide, isa lamang itong patak sa karagatan. Hindi ito maaaring magdulot ng anumang alon. Bilisan mo at umalis ka na, huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Hindi mo naiintindihan ang mga gawin ng mga daga na lumulunok ng araw. Habang dumarami ang napatay mo, mas lalakas ang natitirang mga daga na lumulunok ng araw. Napansin agad ni Terence na may mali pagkatapos niyang magsalita. Nagkalat ang laman at dugo sa lahat ng dako, ngunit walang pakialam ang nakapalibot na mga daga na lumalamon ng araw. Diretso nilang ibinuka ang kanilang mga bibig at nilamon ang laman at dugo. Lalakas ang aura ng mga kumakain ng laman at dugo ng kanilang kauri. Kaya ba talaga nilang lumunin ang mga kasama nila para mapalakas ang kanilang mga sarili? Napanganga si Terence. Ang mga maitim na halimaw ay tunay ngang kakaiba at hindi maisip. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi nila kakainin ang kanilang mga buhay na kasama, ngunit ang kanilang mga patay na kasama ang kanilang pinakamasarap na pagkain. Ito ay dahil bahagi na ito ng kanila, kaya ang paglunok nito ay parang pag-recycle lamang nito. Bumantong hininga ang kakilakilabot na bagay at nagpaliwanag. Nanindig ang balahibo ni Terence, nakakatakot talaga ito. Kung hindi lang dahil sa limitasyon ng lakas ng mga daga na kumakain ng araw, ang pamamaraang ito ay magbibigay daan sa kanila na umunlad ng walang hanggan. Mabuti na lang at ang mga daga na kumakain ng araw ay maaari lamang pumili na hatiin ang kanilang mga supling pagkatapos nilang maabot ang malaking bilog ng yugto ng paghahati ng lupa, at hindi sila makakalusot sa yugto ng paghahati ng dagat. Kung hindi, ang pagtaas ng daga ay sapat na upang walisin ang isla na may sky class, at kahit ang mga halimaw sa dagat ay hindi magiging kapantay nila. Sumangayon si Terence sa mga bagay na parang multo. Isa itong tunay na nakakatakot na lahi. Imposibleng tuluyan silang malipol. Hanggat itinago nila ang ilan sa kanila ng maaga, maaari silang magparami ng walang katapusang bilang ng mga bagong grupo. Sa puntong ito, wala sa mood si Terence na ipagpatuloy ang pagpatay sa mga daga na kumakain ng araw. May aasikasuhin pa siyang negosyo. Mukhang ang daga na lumulunok ng araw, na hindi gaanong malakas, ang pinaka-nakakatakot na uri ng mahiwagang halimaw ng kadiliman. May paraan ba para patayin ito? Hinahanap mo ba ang sheriff ng itim na pusa? Bumigat ang pakiramdam ni Terence habang sinusulyapan niya ang agos ng daga. Kung hahayaan lamang, ang daluyong ito ay sapat na upang sirain ang buong inabandonang lupain. Ngayong nawasak na ang lungsod, tiyak na susunod na ang iba pang mga lungsod. Maaaring nawasak na ang ilang mga lungsod. Siyempre may paraan, pero hindi mo na kailangang isipin pa iyon ngayon. Wala kang kakayahang gawin iyon, kaya alagaan mo muna ang sarili mo. Ayaw nang magsalita ng multo at hinimok si Terence na magmadaling pumasok sa lungsod. Bumantong hininga si Terence at ikinumpas ang kanyang mga pakpak na parang multo patungo kay Dunford. Patuloy siyang inaatake ng mga daga na kumakain ng araw sa ibaba, kaya naman naging abala ito. Para makapaglinis ng daan, kinailangan ni Terence na gamitin ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan para harapin ito. Pagdating niya sa tarangkahan ng lungsod, may hindi bababa sa 3 hanggang 4,000 daga na kumakain ng araw na namatay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, wala itong silbi. Ang patay na daga na lumulunok ng araw ay mabilis na naging sustansya para sa kasama nito. Sarado na ang tarangkahan ng lungsod. Kapag na-activate na ang hanay ng depensa, hindi na magiging madali ang pagpasok. Sinuri ng banal na pandaman ng multo ang sirang gate ng lungsod at naramdaman niyang medyo mahirap ito. Hindi naging mahirap para sa molditang iyon na basagin ang hanay ng depensang ito. Gayunpaman, kapag nabasag na ito, ang buong sirang lungsod ng Yin ay mahuhulog sa agos ng daga. Bagamat maraming eksperto sa sirang lungsod ng Yin, karamihan sa kanila ay nasa ilalim ng yugto ng Profound. Hindi man lang sila kasing lakas ng daga na lumulunok ng araw.
Kapag pumasok ang dagsa ng mga daga sa lungsod, ito ay magiging isang malawakang pagpatay. Lahat ng mga magsasaka ay magiging pagkain ng dagsa ng mga daga. Senior Ghost, mas maaasahan ka ba? Ngayon mo lang sinabing hindi ka makakapasok. Hindi napigilan ni Terence ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Sabi ni Confucius, bakit ka natataranta? Ano kayang bumabagabag sa matandang ito? Sumanghal ang malademonyo at naramdamang mali ito. Patuloy nitong ginagamit ang espiritual na pandama upang obserbahan ang hanay ng mga depensa, naghahanap ng mga butas na maaaring gamitin. Sabi ni Confucius, hindi ko sinabing. Hindi nakapagsalita si Terence. Ang tinutukoy ko ay si Sun Sikong, ang Panginoon ni Jenny, si Sun Sikong. May problema ba? Bro, kung kaya mo yang sarili mo. Galit na galit ang nakakatakot na nilalang. Walang masama doon. Natigilan si Terence. Sa tingin ko dapat mong. Hindi nang ahas na makipagtalo si Terence. Sumanghal ang kakilakilabot na nilalang at walang pakialam na sinabi, may pagkana na ang matandang Panginoon na ito. Ang lugar na pinutol natin noong nakaraan ay maaaring gamitin bilang pasukan sa lungsod ng Dawnford. Biglang naalala ni Terence ang pormasayon sa plaza. Ang watawat ng hanay na kumokontrol kay Jiang ay nasa kamay pa rin ni Terence. Dahil sa biglaang pagdating ni Boris at Barney, walang oras si Terence para ibalik ang hanay sa orihinal nitong anyo matapos itong putulin. Sa makatuwid, masasabing ito ay isang ganap na malayang pag-iral na kumukumpleto at bumubuo sa buong hanay. Ang pagpasok sa lungsod ng Dawnford mula roon ay hindi makakaapekto sa buong hanay. Pupunta ako agad dyan. Kumaway ang mga pakpak ni Terence na parang ghost speed habang sinusubukan niyang lumipad sa ibabaw ng lungsod ng Dawnford, ngunit napigilan siya ng air restriction. Huwag mong kalimutan na mabababa lang ang lugar na kaya nating lumipad dito. Gamitin mo ang lightning escape technique. Tumawa ng 2 beses ang kakilakilabot na bagay at itinuro. Ipinagbabawal din sa lugar na ito ang paglipad. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Pinanatili niya ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at naging parang kidlat, lumipad pataas sa hanay. Wala nang pakialam si Terence kung patay na ang mga daga na lumulunok ng araw o hindi, lilipulin na lang muna niya ang mga ito. Sa isang iglap, dumating si Terence sa hanay ng mga depensa sa itaas ng plaza. Marami pang mga daga na kumakain ng araw dito, at lahat sila ay nasa pambungad na yugto ng bundok. Nang makita nila si Terence, 1 dosina sa kanila ang sumugod sa kanya. Hindi maganda, ang daga na lumalamon ng araw ay nakahanap ng butas sa hanay ng mga nagtatanggol. Nabigla ang malademonyong nilalang. Dahil natatakpan ang hanay ng mga depensa ng mga daga na lumulunok ng araw, wala siyang napansing mali. Gayunpaman, nang sumugod palabas ang mga daga na lumulunok ng araw, napagtanto ng multo na ang mga daga na malapit sa hanay ng depensa ay baliw na kinakain ang maliliit na bitek. Terence, alisin mo lahat ng daga na lumulunok ng araw dito, kung hindi ay babagsak ang depensa ng plaza. Sumigaw ng malakas ang kakilakilabot na bagay. Kapag nabuksan na ang puwang, ang daluyong ng daga ay agos papasok sa lungsod ng Dawnford mula rito. Kahit walang pakialam ang sampaang iyon sa buhay ng mga magsasaka sa sirang lungsod, ang butas na ito ay nilikha niya at ni Terence, na nangangahulugang ang sirang lungsod ay hindi direktang winasak nila, kaya hindi niya kayang gawin iyon. Hindi nang ahas si Terence na bumagal at ginamit muli ang 1,000 blade slash. Mas malakas at mas malawak ang sakop ng kidlat, ngunit hindi nang ahas si Terence na gamitin ang ganitong uri ng eksplosibong kapangyarihan sa defense array. Natatakot siya na baka aksidente niyang masira ang defense array para sa mga daga na lumulunok ng araw. Ang ipoypong nabuo ng talim ng hanging pangil ng lobo ay humampas sa lahat ng direksyon. Kahit ang daga na lumulunok ng araw sa pagbubukas ng entablado ng bundok ay hindi ito kayang harapin ng harapan. Tutal, ang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ni Terence ay umabot na sa yugto ng pagbuo ng lupa. 6,683. Huli na ang lahat. Bamantong hininga ang kakilakilabot na bagay dahil sa puot. Kahit napakabilis ni Terence sa pagpatay sa daga na lumulunok ng araw, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. Ang mga bitek sa hanay ng depensa ay tuluyang napunit ng daga na lumalamon ng araw. Sa isang iglap, ang hanay ng depensa sa itaas ng parisukat ay tuluyang nabasag.
Ang mga daga na lumulunok ng araw sa hanay ng depensa ay natomba habang sumisigaw ng may pananibik, at mas marami pang daga na lumulunok ng araw ang sumugod na parang alon papunta sa puwang. Hindi sila napigilan ni Terence sa tamang oras. Senior Ghost, kailangan nating mag-isip ng paraan para maayos ang defense array. Isang arko ng kidlat ang kumislap sa katawan ni Terence habang sumusugod siya papasok sa sirang lungsod at sinubukang harangan ang puwang. Walang silbi. Ang mga daga na unang pumasok na lumalamon ng araw ay nagkalat na sa lahat ng direksyon upang hanapin ang mga node ng depensibong hanay. Bagamat hindi naiintindihan ng mga dark magical beast na ito ang daw ng mga hanay, hindi nila kayang labanan ang napakaraming bilang nila. Maaari silang magdulot ng pinsala sa pamamagitan lamang ng basta-basta pagkain sa kanila. Terence, hanapin mo si Barney ngayon din at yayain mo siyang sumama sa iyo, walang magawang sabi ng demonyo. Hindi, Senior Ghost. Kahit na wala ng silbi, kailangan nating gawin ang lahat para mailigtas ito dahil gagawin din ng mga tao sa sirang lungsod ang lahat para lumaban. Hanggat may oras pa tayo, kaya nating ayusin ang hanay ng mga depensa. Sa unang pagkakataon, tinanggihan ni Terence ang multo at ginawa ang lahat para patayin ang daga na kumakain ng araw. Natahimik sandali ang kakilakilabot na bagay at hindi na nagpumilit. Nagsanib ang kanilang espiritual na pandama, at sa pamamagitan ng kamay ni Terence, nagsimulang maghagis ng mga watawat ng pormasayon ang multo. Ang mga daga na lumulunok ng araw na dumating ay nagsimulang umatake kay Terence habang kinakain nila ang karne ng kanilang mga kasama. Ang daga na kumakain ng araw ay matalino, alam nito na sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Terence makapasok ang mga kauri nito ng walang anumang sagabal. Nagpapanik na si Terence, pero maayos pa rin ang mga kamay niya, sabay na umaatake at inaayos ang pormasayon. Mabuti na lang at tinulungan siya ng Molditang yun, kung hindi ay talagang mapapagod siya. Maya-maya, sa wakas ay nagsara na ang puwang, at nakahinga ng maluwag si Terence. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at nilipad ang lahat ng mga daga na kumakain ng araw sa lugar. Senior Ghost, hindi pa nabubuwag ang iba pang mga node ng formation. Iyan natin para magbigay ng suporta. Nag-aalalang sabi ni Terence. Mayroong hindi bababa sa 8 hanggang 10,000 daga na paparating mula sa puwang sa pagkakataong ito. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Hindi masyadong aktibo ang multo, at wala itong gaanong lakas para magsalita. Kung may libo-libong daga na lumulunok ng araw na magkakasama, magagamit ni Terence ang kanyang wide area attack skills para patayin silang lahat, ngunit kung makakalat sila sa buong lungsod, mas magiging mahirap silang patayin isa-isa. Bukod pa rito, karamihan sa mga eksperto sa Broken City ay hindi kasing lakas ng mga daga na kumakain ng araw. Hindi magtatagal at makakain na ng 8,000 daga na kumakain ng araw ang mga eksperto, at malamang na madodoble ang kanilang bilang. Naging parang arko ng kidlat si Terence at umikot sa lungsod ng Dawnford. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang buong sirang lungsod ng Yin ay naging isang malaimpyernong lugar, na may mga sigawan at mga sirang bangkay sa lahat ng dako. Ang sitwasyon ay gaya ng inaasahan. Halos tuluyang pinatay ang mga ekspertong tao. Kahit na paminsan-minsan ay makapatay sila ng 1 o 2 daga na lumulunok ng araw, hindi magtatagal ay mapapalibutan at mapapatay din sila. Ang mga napatay na magsasaka at ang daga na kumakain ng araw ay agad na nilamon at naging sustansya para sa daga na kumakain ng araw. Habang tumataas ang kanilang lakas, naghiwa-hiwalay din sila at sabay na nagkaanak. Halos walang katapusang siklo ito. Agad na pinaandar ni Terence ang libu-libong pagpapalit ng kahoy at kagubatan, at ang libu-libong clone ay nagkalat. Linbata, hindi mahina ang clone mo. Halos walang talo sa yugtong profound. Hindi naman sa hindi nito kayang labanan ng daga na kumakain ng araw sa yugtong pagbubukas ng bundok. Higit sa lahat, hindi ito magiging sustansya para sa daga na kumakain ng araw kahit pa mapatay ito. Ito ang pinakamahusay na kasanayan sa pakikipaglaban para harapin ito. Gulat na bulalas ng malademonyo. Hindi nito inaasahan na ang pinakasimpleng martial skill ay magkakaroon ng ganito kagandang epekto. Sa kasamaang palad, napakakaunti nila. Limitado lang ang epekto. Umiling si Terence. Kung mapapataas niya ang bilang ng mga clone gamit ang 1,000 transformation, hindi na magiging banta ang mga daga na ito. Kumalat na labanan sa buong lungsod, at nagkaroon ng malaking kalamangan ang mga clone ni Terence.
Sa tulong ng iba pang mga master sa lungsod, naging matatag ang sitwasyon. Para pigilan ang paglakas ng daga na kumakain ng araw, ginamit ni Terence ang kanyang apoy upang sunugin ang katawan nito pagkatapos itong mapatay. Bagamat medyo mababa ang kahusayan ng hanggal na pamamaraang ito ay lubos na epektibo. Napigilan ang bilis ng paghihiwalay ng mga daga na kumakain ng araw dahil unti-unting bumababa ang rat tide sa sirang lungsod. Sa kabilang banda, ang tunay na katawan ni Terence ay nagpapalakas sa mga node sa ilalim ng pamumuno ng multo. Pagkalipas ng isang oras, ang nanginginig na pormasayon ng depensa ay muling nabuhay at lumakas. Mabuti na lang at ang espiritual na chi sa Broken City ay sagana at sapat para suportahan ang operasyon ng mga pananggalang ng lungsod. Kung hindi, siguradong babagsak na ito. Linbrat, ang galing ng ginawa mo ngayon. Matapos palakasin ang huling buhol, hindi napigilan ng multo na mapasigaw sa paghanga. Kung hindi dahil sa pagpupersage ni Terence, hindi inakalang magtatagumpay ang sampaang yon. Tuwang-tuwa ang malademonyo, nangangahulugan ito na lumago ang lakas at kasanayan sa pagbuo ni Terence, at higit pa ito sa kanyang inaasahan. Senior Ghost, hindi mo lang pinapalakas ang pormasayon, di ba? May ginawa ba silang anumang pagbabago? Hindi na mababa ang mga naabot ni Terence sa mga pormasayon, at ang bagay na ito ay nagbubuo ng mga pormasayon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Natural lang, may mahahanap siya. Tama, maayos na ang paningin mo ngayon. Ang pormasyong ito na nagbabantay sa lungsod ay orihinal na isang top-tier level 8 formation technique, at masasabing halos kapantay na ng level 9. Ngayong nakagawa na ako ng ilang bahagyang pagbabago, maaari na itong ganap na ma-upgrade sa level 9. Kailangan mo lang ilagay ang huling formation flag at makukumpleto na ang huling upgrade. Kakaiba ang tawa ng kakilakilabot na bagay at parang napakayabang ng tunog. Para magawa ito sa napakaikling panahon, malamang iilan lang ang tao sa mundo ngayon, maliban sa mga multo. Ngayon lang nakahinga ng maluwag si Terence. Nabuksan ang puwang sa pormasayon dahil sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala ng maraming masters sa Broken City. Ngayong nakabawi na siya, sa wakas ay nakapagpahinga na siya ng kaunti. Kasunod ng direksyon ng molditang bagay, ang huling bandila ng pormasayon ay ipinasok, at ang buong pormasayon ay lumitaw sa dagat ng kamalayan ni Terence. Si Terence ang may ganap na kontrol sa pormasayon ng proteksyon ng lungsod. Ang galing! Lahat ng mga daga na lumulunok ng araw ay nasa ilalim ng kontrol ng pormasayon. Nagliwanag ang mga mata ni Terence nang walang pag-aalinlangan niyang inactivate ang strangulation function ng defense array. Hindi mabilang na sinag ng liwanag na puno ng hanggarim pumatay ang sumikat, binalot ang mga daga na kumakain ng araw sa lungsod. Halos sa isang iglap, lahat ng mga daga na lumulunok ng araw ay napatay, at ginamit ng mga clone ni Terence ang pagkakataong ito upang masunog ang lahat ng dako gamit ang apoy ng alkemiya. Ang buong sirang lungsod ay nababalot ng itim na usok. Senior Ghost, kung hahayaan natin ang mga daga na lumalamon ng araw sa labas papunta sa formation at papatayin sila gamit ang isang malakas na formation, gagana ba ito? Tanong ni Terence matapos ang ilang pag-aalinlangan. Kung may tiwala ka sa sarili, hayaan mong makapasok ang lahat ng mga daga na kumakain ng araw sa labas ng lungsod at lipulin sila sa isang iglap. Pero huwag mong isali ang sarili mo sa gulo. Pangiinis na sabi ng demonyo. 6,684. Ang pinahusay na pormasayon ng proteksyon ng lungsod ay tunay ngang makapangyarihan, ngunit hindi ito sapat upang patayin ang daan-daang libong daga na lumulunok ng araw ng sabay-sabay. Kung lalampasan niya ang kanyang sarili, matatapos na siya. Tinansya ni Terence ang lakas ng pormasayon at tinalikuran ang kaakit-akit na ideya. At ang pangunahing problema ay imposibleng patayin ang lahat ng daga na lumulunok ng araw. Hanggat may isa na natitira sa labas, babalik ito sa tamang panahon. Walang nag-activate sa pormasayon nang pumasok sa lungsod ang mga daga na lumulunok ng araw. Namatay ba lahat ng taong kumokontrol sa pormasayon? Tiningnan ni Terence ang mga bangkay na nagkalat sa lupa, walang imek sa depensa ng Broken City. Kung ang depensibong pormasayon sa tuktok ng level 8 ay na-activate sana para harapin ang mga daga na kumakain ng araw mula pa sa simula, hindi sana namatay ang napakaraming master sa lungsod.
Kalimutan mo na yan, pumunta na tayo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod para hanapin si Barney. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Tungkol kay Barney, medyo nalungkot ang malademonyo. Bilang nag-iisang eksperto sa nawasak na dagat sa nawasak na lungsod, sumalakay ang daga na lumulunok ng araw, at hindi siya lalabas para lumaban. Kung hindi bumalik si Terence, malamang ay bumagsak na ang sirang lungsod. Kumaibat ang mga labi ni Terence. Wala siyang opinyon tungkol kay Barney, at tiyak na may sarili siyang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita. Kumalat ang espiritu ni Terence sa buong manor, at ang mga paghihigpit na pumipigil sa kanyang espiritu ay hindi siya mapigilan. Tunay ngang nasa manor si Barney, ngunit malubhang nasugatan si Barney at malapit nang mamatay. Kumurap si Terence, hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito. Dahil ang sirang lungsod lamang ang nasa yugto ng Sea Rift, sino ang maaaring maging sanhi ng malubhang pinsala kay Barney na muntik na niyang ikamatay? Ang pinakamalakas sa Rat Tide ay nasa yugto lamang ng pagbuo ng lupa, at dahil sa mga ekspertong tao sa Broken City, walang sino man ang kanyang naging kalaban. Walang oras si Terence para pag-isipan iyon. Naging parang kidlat siya at nagmamadaling pumasok sa mansyon. Nasa sala si Barney. Wasak ang kanyang mga meridian at nawawala ng sigla ang kanyang sinaunang espiritu. Malapit na siyang mamatay. Sa sahig ng sala, may ilang bangkay na walang kamalay-malay na nakahiga. Kumusta ka, Elder Ding? Anong nangyayari? Tumakbo si Terence papunta sa tabi ni Barney at pinakain ito ng gamot. Agad niyang ginamit ang kanyang sining ng Dragon Mastery para mabigyan ito ng purong enerhiya. Sa kasamaang palad, nasira lahat ang mga meridian ni Barney, at ang purong enerhiya ni Terence ay hindi makagalaw kahit isang pulgada. Kailangan niya munang ayusin ang mga meridian nito ng paunti-unti. Master Lay, nakabalik ka na. Patay na ba si Boris? Kumislap ang mga mata ni Barney sa kawalan ng pag-asa nang makita niya si Terence. Wala si Boris sa tabi ni Terence, at si Terence ay bumalik ng mag-isa, kaya sandali lang iyon, ngunit may masamang kutob si Barney. Oo, inambush kami ng mga Dark Demon Beast habang nasa daan. Isinugol ni Elder Zong ang kanyang buhay at sa wakas ay namatay. Dumilim ang ekspresyon ni Terence habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon kay Barney. Malamang na walang lakas si Barney para makinig sa mga detalye, hindi dapat sinabi sa kanya ni Terence ang tungkol sa pagkamatay ni Boris sa sitwasyon niya, pero nahulaan na niya ito mismo, kaya hindi na niya kailangang itago pa. Mga mahiwagang halimaw ng kadiliman na naman. Paanong biglang naging ganito kalaking laganap ang mga halimaw ng kadiliman na nawala ng maraming taon? Huminga ng malalim si Barney, at lalong humihina ang kanyang paghinga. Elder Ding, anong problema? Nandito na ba lahat ng tao? Sumulyap si Terence sa bangkay na nakahiga sa lupa, nalilitong. Sa itsura nito, parang hindi naman ito ang ginagawa ng daga na kumakain ng araw. Sa halip, parang nagpatayan sina Barney at ang mga taong ito. Maaari kayang isa itong panloob na alitan. Pinatay ko siya. Agad na inamin ni Barney na may bahid ng pagkasuklam sa kanyang maputlang mukha. Sinamantala ng mga walang utang na loob na B***star na ito ang katotohanan, ako lang ang nagplano laban sa akin sa lungsod. Gusto nilang kontrolin ang lungsod ng Dawnford. Naisip ni Terence, gaya ng inaasahan, talagang mayroong panloob na tunggalian. Ano ang saysay ng pagkontrol sa Broken City? Kahit papatayin nila si Barney, kapag bumalik ang Panginoon ng lungsod o si Boris, hindi sila makakalabas dito ng buhay. Master Ray, lahat ng ito ay salamat sa iyo at nakabalik ka sa tamang panahon. Kung hindi, malamang ay tapos na ang Broken City. Alam ko ang lahat ng ginawa mo para sa Broken City. Bamantong hininga ng marahan si Barney at itinaas ang nanginginig niyang kamay. Sa sandaling ito, si Barney ay parang isang matandang babae na ang isang paa ay nasa libingan. Gusto siyang iligtas ni Terence, ngunit wala siyang magagawa. Ang pangunahing pinsala ni Barney ay wala sa kanyang katawan, kundi sa kanyang sinaunang espiritu. Kaya niyang pagalingin ang kanyang katawan gamit ang mga tableta at ang sining ng pagkadalubhasa sa dragon, ngunit wala siyang magagawa sa kanyang kaluluwa. Ang espiritu ni Barney ay malubhang nasugatan at nagsisimula ng gumuho.
Ang kanyang puwersa ng buhay ay unti-unting humihina, at si Terence ay tanging nakakakita lamang ng lahat ng ito ng may mabigat na puso. Ito ang pangalawang pagkakataon na naranasan ni Terence ang ganitong sitwasyon sa maikling panahon. Ang una ay kay Yana, at sa pagkakataong ito ay kay Barney. Matapos makarating sa mystical na dibisyon, nakaramdam si Terence ng matinding pagkatalo. Ang kanyang gininto ang daliri, na palaging matagumpay, ay tuluyang huminarito, at kinailangan niyang tumakbo para iligtas ang kanyang buhay sa lahat ng oras na ito. Master Lei, ito ang sikreto ng ating sirang lungsod. Sana ay matulungan mo akong maipasa ito sa Panginoon ng lungsod. Sigurado akong walang oras si Boris para sabihin sa iyo kung paano hanapin ang Panginoon ng lungsod noong bumalik ka sa pagkakataong ito, kaya sasabihin ko na sa iyo ngayon. Sa kamay ni Barney ay may isang kahon na jade na kasinlaki ng palad na may selyo nito. Madali at masayang nalalampasan ng espiritu ni Terence ang mga paghihigpit, ngunit hindi niya iyon ginawa. Dahil sirang lihim ng lungsod iyon, hindi na siya masyadong nag-uusisa. Huwag kang mag-alala, Elder Ding. Dadalhin ko talaga yan. Tinanggap ni Terence ang kahon ng jade at nangakong. Salamat po, Panginoon Lei. Sumili ang masayang ngiti sa mukha ni Barney. Elder Ding, ito ba ang hinahanap nila? Pinagpag ni Terence ang kahon ng jade na hawak niya at sinulyapan ang bangkay na nakahiga sa lupa. Maaari kayang ang sikretong ito ay may kinalaman sa pagkontrol sa Broken City. Tama iyan, pero wala akong oras para ipaliwanag ito sa iyo. Malalaman mo rin kapag nakita mo na ang Panginoon ng lungsod. Dapat mong tandaan ang posisyong iyon. Sumenya si Barney kay Terence na lumapit bago bumulong ng lokasyon. Hindi alam ni Terence ang nangyayari, hindi siya taga-abondo ng lupain, kaya kailangan niyang alamin kung saan ang lugar na tinutukoy ni Barney. Master Lei, iiwan ko na sa iyo ang iba pa. Hinga ng hingal si Barney, at tila malapit na siyang mamatay. Elder Ding, magpahinga ka ng mabuti. Iwanan mo na ako. Itinaas ni Terence si Barney, habang bumubuntong hininga. Malapit nang maubusan ng enerhiya si Barney. Hindi, makinig ka sa akin. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon, wala kang pagkakataon. Kumaibot ang bibig ni Barney sa pait, at bahagyang umiling. Master Lei, alam ko ang nangyayari sa labas. Iniligtas mo ang buhay ng lahat sa Broken City, pero masyadong malakas ang kalaban. Kung sakaling magkamali ang sitwasyon, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Gagawin ko. Tumanggaw si Terence. Alagaan mo ang sarili mo, alagaan mo itong jade box. Ang kahon ng jade na inaasam-asam ni Barney bago pa man siya mamatay ay nagpakita kung gaano kahalaga ang sikreto. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit hindi itinago ni Dunford, ang Panginoon ng lungsod, ang isang napakahalagang bagay sa kanya, sa halip ay iniwan niya ito kay Barney. 6,685. Pakiusap, ikaw. Sa puntong ito, nanlaki ang mga mata ni Barney, at humigpit ang pagkakayakap niya kay Terence bago bumitaw. Pagkatapos ng Boris, nahulog din si Barney. Ang kapalaran ng dalawang taong ito ay katulad ng kanilang mga pangalan, hindi nila kailanman iiwan ang isa't isa. Bumantong hininga si Terence at ipinhit ang mga mata ni Barney. Binuhat niya ang katawan nito palabas ng sala. Kung tungkol naman sa mga traidor sa lupa, kinuha ni Terence ang mga samsam ng digmaan nang dumaan siya at bumuo ng isang bola ng nagyayelong apoy upang sunugin silang lahat hanggang sa maging abo. Ang mga traidor na ito ay malamang na ang mga tagapangalaga na kumokontrol sa malaking pormasayo ng lungsod. Totoo nga, sila ay mga tsikal na kasapi ng tribong tagapagtanggol na si Jiang. Sa sitwasyong iyon, hindi nila pinrotektahan ang lungsod ng Yinduan sa unang sandali, kundi nagsanib puwersa sila upang agawin ang kapangyarihan. Sa labas ng sala ay isang napakagandang patio. Gumawa si Terence ng butas sa gitna ng patio at inilibing sina Barney at Boris, pagkatapos ay gumawa ng isang simpleng lapida. Elder Zong, Elder Ding, magpahinga ka na rito. Gagawin ko ang lahat para protektahan si Dunford at hindi ko hahayaang sirain ng daga na kumakain ng araw ang inyong tahanan. Tumayo si Terence sa harap ng puntod ng dalawa, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at yumuko bago tumalikod para umalis. Pagkalabas ng mansyon, tumangala si Terence sa langit.
Ang pananggalang na liwanag na natatakpan ng Broken City ay puno pa rin ng mga daga na lumulunok ng araw, at ang kapaligiran sa Broken City ay mabigat. Ngayon lang, 8 hanggang 10,000 daga na kumakain ng araw ang natitira, at malaking dagok na ang natamo nila sa Broken City. Mayroon pang ang rat tide na 12-dosenang beses na mas malaki. Lahat ng tao sa lungsod ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, malamang na mapapahamak na ang Broken City. Senior Ghost, pwede ba muna nating papasukin ang isang bahagi ng mga daga na lumulunok ng araw, at pagkatapos nating mapatay ang isang grupo, magpapapasok tayo ng isa pa, unti-unting kinakagat ang rat tide. Kumunat ang noo ni Terence, pero hindi siya sigurado. Hindi naman sa imposible, pero ang problema, kaya mo bang isara ang Formasayon pagkatapos mo itong papasukin? Kung mabaygo tayo, dadagsa ang mga daga, at ang mga kahihinatnen ay hindi maisip. Hindi sinabi ng Maldito kung sinusuportahan ba nito o hindi, binanggit lang ang mga disbentaha. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at nagsimulang magkalkula. Kahit ang multo ay hindi sigurado sa isang bagay na tulad nito, kaya hindi rin siya sigurado. Habang nag-aalangan si Terence, biglang lumiwanag ang buong sirang lungsod. Sumikat ang araw mula sa kalangitan at agad na pinawi ang ulap sa puso ng mga tao. Hindi ito ang biglaang paglitaw ng sikat ng araw, kundi ang biglaang pag-atres ng mga daga na kumakain ng araw. Biglang naglaho ang siksik ang mga daga na lumulunok ng araw sa liwanag na nasa ibabaw ng depensibong hanay, at natural na sumikat ang sikat ng araw sa buong lungsod ng Dawnford. Umatras na ang rat tide. Umatras na ang rat tide. Ito ay dahil sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga sigawan ng pagkagulat at kagalakan mula sa buong wawasak na lungsod. Medyo nagulat si Terence, nangingibabaw ang mga daga, bakit bigla silang umatras? Medyo natigilan si Terence sa kakaibang sitwasyong ito. Malapit na sana siyang gumawa ng isang mahirap na desisyon, ngunit hindi man lang siya pinansin ng mga daga. Umatras lang sila nang walang anumang babala. Marahil ay napagtanto ng mga daga na kumakain ng araw na ang Formasayon ay pinalakas na at hindi na nila madaling malusutan ang depensa ng lungsod, kaya umalis sila. Hindi mahulaan ng multo ang tiyak na dahilan, at tanging ang daga na lumulunok ng araw ang nakakaalam ng dahilan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang pagpapalaya sa daga na lumulunok ng araw ay isang magandang bagay para sa Broken City. Umaasa siya na ang susunod na lungsod na pupuntahan ng daga na lumulunok ng araw ay magiging ligtas at maayos. Samantalahin ang pag-urong ng alon at lisanin ang lungsod ng Dawnford sa lalong madaling panahon. Makipagkita agad sa Panginoon ng lungsod at tingnan kung makakabalik ka ng direkta. Ayaw nang manatili ng multo sa inabando ng lupain at patuloy na hinimok si Terence na lumipat. Matapos ang patuloy na pakikipagtagpo sa napakaraming mapaminsalang Darkness Magical Beast, tama na ang sampaang nilalang na iyon. Masyado pa ring mahina ang lakas ni Terence, at wala siyang kalamangan laban sa mga Dark Beast na ito. Pinipigilan siya ng tuluyan, at kahit siya ay hindi masaya. Sa halip na manatili rito at harapin ang panganib sa bawat hakbang, mas makabubuting umalis na lang sa lalong madaling panahon at bumalik para walisin ang mundo sa hinaharap kapag mas malakas na siya. Senior Ghost, bago tayo umalis, hindi ba dapat tayong gumawa ng mga pagsasaayos para sa sirang lungsod? Tutal, halos lahat ng mga nakatataas sa lungsod ay patay na. Pagkatapos ng isang seryosong insidente, wala nang makakapagsabi, dahil maaaring patuloy na magulo ang sirang lungsod. Ano ang mahalaga sa iyo kung ang sirang lungsod ay magulo o hindi? Gusto mo pa ring maging Panginoon ng lungsod. Hindi nakapagsalita ang nakapangangilabot na nilalang at halos sumabog na sa galit. Linbrat, para kang isang bodhisattva na gawa sa luwad na tumatawid ng ilog, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo ngayon. Dapat mong isipin ang sarili mo. Kung babalik ang rat tide, hindi ka makakaalis kahit gusto mo. Huwag kang mag-alala dahil ang Broken City ay may matatag na supply ng espiritual na chi, maaaring manatiling bukas ang pananggalang ng lungsod. Kailangan mo lang maghanap ng bantay sa gate para ibigay sa kanya ang bandila ng pananggalang. Tumanggaw si Terence at hindi na nagpumilit. Tapos na ang mga nakatataas sa Broken City, pero marami pa ring mga middle level na masters.
Sinimulan na ng mga taong ito ang pagpapanatili ng kaayusan sa Broken City, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Sige, tara na. Tumanggaw si Terence, natulungan niya ang Broken City, at wala siyang utang na loob dito. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya, at oras na para gawin ang kailangan niyang gawin. Sa mga tarangkahan ng lungsod, ipinasa ni Terence ang bandila ng pormasayon sa pinuno ng bantay at mabilis na umalis ng lungsod. Para makarating doon sa lalong madaling panahon, ginamit ni Terence ang lahat ng kanyang lakas para paganahin ang kanyang pakpak na may lightning escape at ghost speed. Kung ikukumpara sa bilis ni Boris dati, mas mabilis siya ng ilang beses. Pagkatapos ng kalahating araw, nakarating si Terence sa isang canyon sa kabundukan. Ito ang lokasyon na ibinigay sa kanya ni Barney. Pero kung tungkol sa eksaktong lokasyon, kinailangan niya itong hanapin mismo dahil hindi pa nakapunta roon si Barney noon. Pero hindi nagmamadali si Terence. Nakiisa siya sa pandaman ng espiritu ng multo at sinimulang suriin ang buong canyon. Walang anuman. Mukhang may nakatagong pormasayon sa labas ng mga node ng pormasayon. Kailangan natin itong hanapin ng mabuti. Pumasok muna tayo sa canyon. Medyo nagulat ang nakakatakot na bagay, pero may katuturan naman. Kung ganoon kadali lang sanang natuklasan ang mga node, matagal na sana itong nasira. Paano nila mahihintay ang pagdating ni Terence? Hindi niya lang alam kung paano ito natuklasan ng mga tao ng Broken City. Sa lohikal na pagsasalita, dahil sa kanilang mga pamantayan ng array daw, hindi nila dapat nakita ang nakatagong array. Pumasok si Terence sa canyon at nagsimulang mag-scan gamit ang kanyang spirit sense. Dati ay halos nag-scan lang siya, pero ngayon ay unti-unti na siyang naghahanap. Mabilis niyang natagpuan ang mga bakas ng stealth formation. Tutal, may lumabas-masok na. Kahit gaano pa kaingat ang isang tao, imposibleng maibalik ang concealment array sa orihinal nitong estado dahil ang taong lumabas-masok ay walang array daw attainments. Sok-sok. Hindi sila ang concealment array na ito. Kung hindi lang dahil sa nasira ang ilan dito, hindi sana natin ito natuklasan ng ganito kadali. Pumuri ang molditang iyon at sinimulang turuan si Terence kung paano pumasok sa pormasayon. Hindi na kinailangang basagin ni Terence ang invisibility formation, pumasok lang siya, at ang protective formation sa likuran niya ay sira na. Nilagpasan lang ito ni Terence, at bumukas ang lahat. Ha! May matinding labanan ba rito? Hindi man lang nakita ni Terence kung nasaan ang mga buhol-buhol nang mabigla siya sa mga bangkay sa harap niya. Wala nang buhay ang mga bangkay na ito, at walang nakakaalam kung gaano na sila katagal patay. 6,686. Mag-ingat ka. Pinaalalahanan ako ng nakakakilabot na bagay. Tumanggaw si Terence, ngunit hindi nagmadali sa pagkilos. Maingat niyang pinagmasdan ang kanyang paligid. Isa itong palanggana na napapalibutan ng matatayog na bundok, at ang langit ay natatakpan ng mga ulap. Tila walang ibang daanan papasok at palabas maliban sa paokang pinanggalingan ni Terence. Sa gitna ng palanggana, mayroong isang hindi regular na lawa na bato na may radius na 12 metro. Sa gitna ng lawa na bato, mayroong isang platapormang bato. Nahaharangan ito ng mahinang ambon, at hindi makita kung ano ang nasa loob. Bahagyang nasira ang paligid ng stone pool dahil sa labanan, ngunit hindi nito naapektuhan ang stone pool. Ang stone pool ay isang napakagandang defense array. Imposibleng masira ang defense array na ito nang walang napakataas na array daw attainments. Ang stone platform sa gitna ng stone pool ay dapat na kung saan naroon ang mga node ng array. Medyo hindi sigurado ang malamulto. Senior Ghost, pwede mo bang buksan itong defense array? Hindi pa rin makita ni Terence ang depensa ng stone pool, at kung wala namang magagawa ang bagay na iyon, kailangan niya itong pilitin. Kailangan kong magsaliksik. Ang taong nag-set up ng defensive array ay napakagaling sa array daw at nalampasan na niya ang saklaw ng isang level 9 array technique. Napakagaling nito. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ng ganito ang malademonyong bagay. Malinaw na kahanga-hanga ang taong naghanda ng hanay ng depensa. Iniisip ko kung ang Panginoon ng sirang lungsod ay kabilang sa mga bangkay na ito. Ibinalik ni Terence ang kanyang atensyon sa katawan habang pinag-aaralan nito ang hanay ng mga depensa. Maghanap ka ng mga palatandaan tungkol sa mga bangkay na ito.
Matapos magsalita ang malademonyong bagay, ang kanyang espiritual na pandama ay dumapo sa hanay ng depensa ng batong pool at sinimulan niya itong pag-aralan. Naghahanap si Terence ng mga palatandaan tungkol sa bangkay, ngunit wala siyang nakita. Tila may kumuha na ng mga nasamsam, at lubusan itong ginawa. Walang mga palatandaan, at hindi niya makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga bangkay, kaya nagpa siya si Terence na sunugin silang lahat hanggang maging abo para hindi sila malantad sa ilang. Nakakainis iyon. Mabilis na natunaw ang bangkay sa apoy, ngunit sa sumunod na sandali. Hindi mabilang na ugong ang maririnig mula sa loob ng apoy habang isang itim na anino ang kumawala mula sa apoy at sumugod patungo kay Terence. Ano ba to? Nabigla si Terence, masyadong biglaan ito, walang anumang senyales. Hindi namamalayang naging parang kidlat na siya at lumipad sa gilid. Iyan ang bangkay na demonyong bubuyog. Isa ka talagang malas. Nakakasalubong mo ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman kahit saan ka magpunta, natural na magkaaway kayong dalawa, di ba? Halos sumabog na sa galit ang malamulto. Gusto niyang pag-aralan ng mapayapa ang hanay ng depensa, ngunit nasira ang kanyang plano. Mga mahiwagang halimaw na naman. Ilan ang mahiwagang halimaw na nasa abandonadong lupaing ito? Nadudurog ang puso ni Terence, sino ba ang gustong makasalubong ang mga maitim na halimaw kahit saan? Ang mga bubuyog na bangkay ng demonyo ay nabubuhay sa mga bangkay at sumisipsip ng mga sustansya. Hindi sila takot sa tubig o apoy at mahirap pakitunguhan. Gayunpaman, ang mga bubuyog na bangkay ng demonyong ito ay hindi pa ganap ang edad, kaya hindi sila dapat maging masyadong mahirap pakitunguhan. Walang pakialam na sabi ng kakilakilabot na nilalang, na para bang kilalang kilala niya ang bawat uri ng mahiwagang halimaw ng kadiliman. Paano natin haharapin ito? Patuloy na umiwas si Terence, walang masabi. Hindi ba masyadong mahirap? Ang mga malademonyong bangkay na bubuyog sa himpapawid ay nagtipon na sa isang itim na ulap, at si Terence ay nagmamadali. Ang sinaunang espiritu ng bangkay na demonyong bubuyog ay napakahina bago pa man ito maging ganap na ganap. Gamitin ang espiritual na kamalayang whirlpool at ang Thousand Blade Slash. Pagkatapos magsalita ng kakilakilabot na nilalang, nagseryoso ulit siya. Kung may mga batang demonyong bubuyog, malamang may mga matatandang demonyong bubuyog. Mag-ingat kayo, baka may grupo nila na lumalabas mula sa kung saan. Kumunat ang noo ni Terence. Babala ba ito o isang sumpa? Gayunpaman, kahit ano paman, kailangan muna niyang alisin ang maliit na grupo ng mga malademonyong bubuyog na parang bangkay. Nagpakawala si Terence ng ilang spirit sense vortex sa paligid ng mga bubuyog at kinontrol ang mga ito para magtipon sa gitna, binalot ang lahat ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Totoo nga, tulad ng sinabi ng multo, ang mga undead demonic bee ay halos walang resistensya sa mga spiritual sense attack. Ang mga demonic bee na hinigop sa spiritual sense vortex ay bumagsak ng walang anumang resistensya. Mabilis na sinundan ni Terence ang isa pang Wolf-Fang Windblade, at ang mga walang malay na bubuyog ay tuluyang nadurage ng Windblade. Wala ni isa ang buo nang sila ay lumapag. Nakahinga ng maluwag si Terence. Tila ang bangkay na demonyong bubuyog ang pinakamahina sa lahat ng maitim na halimaw na nakilala niya. Kahit ang daga na lumulunok ng araw ay mas malakas pa rito. Huwag ka munang masyadong matuwa. Mga bubuyog na parang demonyong bangkay na hindi pa nabubuo ang mga ito. Hindi ganoon kadaling kalabanan ang mga bubuyog na parang demonyong bangkay na nasa hustong gulang na. Kapag lumipad sila, mag-resonate sila at bubuo ng isang patong ng depensang sonic na kayang labanan ang mga atake ng kamalayan sa kaluluwa at mga pisikal na atake. Ngumisi ang kakilakilabot na bagay at binuhusan siya ng isang palanggana ng malamig na tubig. Ibig bang sabihin niyan ay hindi natin magagamit ang kamalayan ng kaluluwa ng whirlpool para harapin ang mga bubuyog na nasa hustong gulang at bangkay ng mga demonyo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, at binawi niya ang kanyang paghamak. Hindi naman sa hindi mo kaya. Hanggat malakas ang iyong kamalayan, maaari mong baliwalain ang resonant sound wave defense ng mga bubuyog na corpse demoni. Mahina pa rin ang iyong banal na pandama, kahit sa tulong ko, depende pa rin ito sa laki ng mga bubuyog na corpse demoni. Sabi ng malademonyo habang ini-inspection niya ang paligid gamit ang kanyang banal na pandama.
Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil wala na siyang nakitang ibang bangkay ng demonyong bubuyog. Hindi lumitaw ang malaking bangkay ng demonyong bubuyog. Malamang wala ito rito. Tumingin si Terence sa paligid, hindi siya nagpabeya, pero mas nakaramdam siya ng ginhawa. Wala pa ang malalaking bubuyog na parang demonyo. Terence, bakit sa tingin mo wala pa sila rito? Dahil sa ugali ng bubuyog na parang demonyo, hindi nito dapat basta-basta isuko ang mga anak nito. Pakiramdam ng kakilakilabot na bagay ay may mali. Ganoon ba? Kung gayon, bakit? Naguluhan din si Terence, kalimutan na natin yan, sino ba ang may pakialam? Buksan natin ang array at tingnan natin kung matutulungan tayo ng node na umalis sa inabandonang lupain. Teka. Parang may naisip ako. Buksan ang defense array. Ang importante ay buksan ang defense array. Biglang tumaas ang boses ng kakilakilabot na bagay na para bang naintindihan nito. Hindi ba sinasadyang lumabas ang malaking bangkay ng demonyong bubuyog at hinintay tayong buksan ang hanay ng depensa? Nagulat si Terence. Malaki ang koneksyon niya sa bagay na ito, at agad siyang may naisip. Posibleng posible. Ang mga Dark Demon Beast ay nakulong sa abandonadong lupain ng ilang taon, kaya imposibleng puwersahang atakihin ang nag-iisang pasukan. Kahit na gawin nila, wala itong silbi. Ang pagkukusa ay nasa kamay ng mga tao sa labas, at kung hindi nila tayo papasukin, wala itong silbi kahit gaano pa sila kalakas. Dahan daw ang sinabi ng nakakatakot na bagay. Pero kung ganoon nga, paano namatay ang mga tao rito? Ang layunin nila sa pagpunta rito ay para pag-aralan kung paano buksan ang isang daanan, na siyang eksaktong gusto ng Dark Demon Beast. Hindi sila dapat patayin, di ba? Umiling si Terence, iniisip na kakaiba ito. Siguro pareho lang tayo ng mga taong ito. Natuklasan nila ang pagkana ng Darkness Demon Beast at handa ng sumuko, kaya sila pinatay. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ko pa nga na sinasadyang ilabas ng Darkness Magical Beasts ang impormasyong ito para maakit ang lahat dito. Habang iniisip niya ito, lalo siyang natatakot. Kung ito talaga ang plano ng mga Dark Demon Beast, nasa panganib si Terence. 6,687. Sinadya ng Darkness Demon Beast na ilabas ang impormasyon. Paano nila natuklasan ang node na ito? Hindi mapigilan ni Terence na aminin na tama ang multo. Ang lokasyon ng kanya na ito ay napakalayo, na may kaunting espiritual na enerhiya at kakunting mapagkukunan. Kadalasan, walang sino man ang pumupunta rito ng may kusa, lalo na ang pagtuklas sa mga nakatagong hanay na kahit ang mga multo ay mahihirapang tuklasin. Ngunit iba ang mga mahiwagang halimaw na nasa dilim. Nang makatakas sila mula sa kanilang mga kulungan, sila ay lubhang mahina at hindi maaaring magpakita sa publiko, kaya pumili sila ng ilang liblib na lugar upang magtago at magbakasyon, na siyang nagpadali para sa kanila na mahanap ang lugar na ito. Hindi na mahalaga kung paano mo ito natuklasan. Dapat ka nang umalis agad. Kabisado ko na ang pangkalahatang sitwasyon ng defensive array. Bumalik ka pagkatapos mong pag-aralan ito. Pakiramdam ko ay may mali. Hindi masyadong nagsalita ang kakilakilabot na bagay at direktang nagpumilit. Tumanggaw si Terence at naging parang arko ng kidlat, lumipad patungo sa labasan. Gayunpaman, nang madaanan nila ang sirang hanay ng depensa, biglang tumunog ang alarma ng Jade Space. Sa sumunod na sandali, hindi mabilang na maliliit na atake ang dumating sa arko ng kidlat ni Terence. Nabigla si Terence. Likas niyang kinontrol ang arko ng kidlat para magbago ng direksyon, ngunit pagkatapos ng ilang pagliko, wala na siyang ibang nagawa kundi ang umatras pabalik sa batong lawa. May problema talaga. Sumanghal ang malamulto at mabilis na sumanib sa sentido espirito ni Terence, inutusan si Terence na mabilis na ikalat ang mga bandila ng porma sayon. Hindi mabilang na mga low-level array ang natapos sa isang iglap, at pagkatapos ay pinagsama-sama ang mga ito upang bumuo ng isang high-level array. Pagkatapos ng ilang beses, isang level 9 defensive array ang mahimalang nabuo sa maikling panahon. Ito ay isang bagong teknik sa pagbuo na natutunan lang ng sumpang nilalang na ito. Kahit na ito ay malalim at masalimuot, hindi ito isang bagay na hindi maintindihan ng isang master ng pagbuo na tulad niya. Matapos ang maingat na pag-iisip, nagamit niya ito ng madali.
Ang tanging nakakaawa lang ay ang sampaang bagay na ito ay walang paraan para pagsamahin ang teknik ng pormasyong ito sa orihinal sa ngayon. Para mahabol ang bilis, ang tungkulin ng pormasayon ay napakasimple. Ang depensibong pormasayon ay isang depensibong pormasayon, at hindi ito maaaring lagyan ng death trap formation at iba pa. Katatapos lang ni Terence na ihanda ang pormasayon nang dumating ang atake mula sa pasukan at bumangga sa depensibong pormasayon. Kung hindi lang dahil sa perpektong koordinasyon ni Terence sa Molditang yun, patay na sana siya kung mas mabagal lang siya ng kaunti. Gayunpaman, mula sa hitsura ng pag-atake, tila hindi ito na-trigger ng bubuyog na demonyong bangkay. Bagamat malakas ang atake ng bubuyog na demonyong bangkay, hindi ito gaanong konsentrado. Tao, dahil nandito ka na, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Nakikita kong mahusay ang iyong hanay na daw. Buksan mo nang masunurin ang hanay ng depensa at hahayaan kitang mabuhay. Napakaraming maliliit na bangkay ng demonyong bubuyog ang napatay mo, kaya dapat mo akong bigyan ng kahit kaunting bayad bago ka umalis. Isang nakakatakot na boses ng lalaki ang nagmula sa pasukan, ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Nagbago ang ekspresyon ni Terence. Matapos niyang magsanib sa pandaman ng espiritu ng multo, ilang beses itong lumakas. Wala siyang makitang kahit sino gamit ang kanyang mga mata, ngunit may napansin ang kanyang pandaman ng espiritu. Senior Ghost, ano ito? Invisible. Hindi man lang siya mahuli ng ating pinagsamang divine senses. Nagulat si Terence, kaya hindi niya ito napansin noong nasa labas siya. Naloko sana siya kung hindi siya nagbigay pansin. Ito ang walang anino at malademonyong bangkay na halimaw. Mahilig silang lumunin ang mga bangkay ng mga ekspertong tao at pagkatapos ay maging hugis tao ng mga mahiwagang halimaw. Ang pinakamalaking katangian nito ay kaya nitong maging hindi nakikita, at siya ang pinakamahusay na katuwang ng mga bubuyog na demonyong bangkay. Gaano man kalaki ang laki ng mga bubuyog na demonyong bangkay, maaari silang tumira sa bangkay ng demonyo niya. Paliwanag ng nakakatakot na bagay sa isang seryosong boses, ang pinakamahalaga ay ang walang anino na demonyong undead na halimaw ay may parehong banal na sentido tulad natin. Ang kapangyarihan nito ay maaaring pagsamahin sa mga undead na demonyong bubuyog upang magpakawala ng isang atake na higit pa sa sarili nitong lakas. Ha! Ang mga walang anino at malademonyong undead na halimaw na ito ay talagang matatalino. Makukumpirma na natin ngayon na peking balita lamang ito na sadyang inilabas nila. At ang kanilang layunin ay buksan natin ang daan patungo sa dagat ng mga mahiwagang uri. Malamig na ngumiti si Terence habang nagdedesisyon. Hindi si Terence isang taong walang pag-iimbot, ni hindi rin siya isang taong may mabuting puso, ngunit marami pa rin siyang taong pinapahalagahan sa mahiwagang dagat ng paghahati. Mas gugustuhin pa niyang mamatay dito kaysa tulungan ang mga madilim na halimaw na buksan ang landas. Senior Gwei, mukhang kailangan nating maglaban para sa 10 pwesto kung gusto nating bumalik sa Mystic Division C area. Bamantong hininga si Terence. Hindi niya mabuksan ang daanan ngayon, at kailangan niyang ayusin ang mga pormasayon ng depensa at pagiging di makita para maiwasang matuklasan ng iba. Hindi mo kailangang makipaglaban para sa isang pwesto, kailangan mo lang patayin ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw. Ang mga bagay na ito ay palaging napakalupit, hinihikayat si Terence na maging isang malupit na tao at gumawa ng malupit na mga bagay. May katuturan iyan. Kung gayon, Senior Ghost, sabihin mo sa akin, paano natin mapapatay ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw? Nagkibit balikat si Terence. Hindi problema ang pagpatay sa kanya, pero ang problema ay kung paano niya ito gagawin. Hindi ganoon kalakas ang Shadowless Undead Demon, at karaniwan lang ang atake at depensa nito, pero kapag nakasama na ito sa mga Undead Demon Beasts, nagiging higit pa ito sa 1+1 na katumbas ng higit pa sa 2. Maaari mong subukan ang Ultimate Super Pill Firebomb at ang Black Bead. Nag-isip sandali ang malademonyong nilalang. Alam niya kung anong mga baraha ang nasa kamay ni Terence, at ito lang ang dalawa na maaari niyang puntiryahin. Susubukan ko, pero ayos lang kung susubukan ko. Saan ako pwedeng sumubok? Hindi man lang natin nahanap ang target.
Ang pinagsamang espiritu ni Terence at ng sumpaman ay paminsan-minsan lamang makakahanap ng bakas ng walang anino na demonyong bangkay na halimaw, ngunit hindi niya ito mahuli. Paano siya aatake? Huwag kang mag-alala, dapat ka munang maging handa. Ang walang anino na demonyong bangkay na halimaw ay pag-alagala, naghahanap ng pagkakataon para salakayin ang depensibong pormasayon. Sa sandaling gumawa siya ng isang galaw, ang kanyang mga bakas ay mabubunyag. Sa oras na iyon, gagamitin natin ang mga Super Alchemy Bomb upang limitahan ang kanyang saklaw ng paggalaw, at ang itim na bead bilang ang ultimate killing move. May plano ang multo. Tahimik na tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Sinimulan niyang buuin ang Super Alchemy Bomb sa kanyang mga palad. Sa pagkakataong ito, gusto niya itong kontrolin sa pinakamataas na kapangyarihan, para medyo matatagalan pa ito. Nagkataon lang na ang walang anino na malademonyo at bangkay na halimaw ay naghahanap din ng kahinaan sa pormasayon, na nagbibigay kay Terence ng sapat na oras para maghanda. Anak, ano sa tingin mo? Hanggat pumapayag kang buksan ang hanay na ito, tiyak na tutuperin ko ang pangako ko. Maaari pa nga akong sumumpa na kung hindi ka papayag, magsisimula akong umatake. Pabago-bago ang boses ng walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw, halatang ayaw niyang ilantad ang posisyon nito. Gayunpaman, ang mga banta at pang-uudyok nito ay parang larong pambata para kay Terence. Hindi siya mapakali rito. Kung hindi ito makapaghintay na kumilos, mas matutuwa pa si Terence. Sa ganoong paraan, matutukoy niya ang lokasyon nito. Matagal nang nagsasalita ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw, ngunit si Terence ay nagtatago pa rin sa depensibong pormasayon at hindi man lang gumanti. Galit na galit siya. Tumanggi sa isang toast para lang uminom ng forfeit. Sa tingin mo ba talaga ay mapipigilan ako nitong formation breaking technique na malakas sa hitsura pero mahina sa katotohanan? Basagin muna natin ang defensive formation mo at tingnan natin kung ano pa ang maaasahan mo. Ngumisi ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw at naglunsad ng mabangis na pag-atake sa lugar kung saan sa tingin nito ay siya ang pinakamahina. Matapos ang ilang obserbasyon, napagtanto nito na kahit na ang pormasayon ni Terence ay isang level 9 formation, hindi ito perpekto dahil sa kakulangan ng oras. Palaging may ilang kahinaan. 6,688. Nahanap ko na. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Terence, at ibubugay na sana niya ang Super Peel Firebomb. Huwag kang mag-alala, maghintay ka lang ng kaunti pa. Hindi ganoon kadaling masira ang ating pormasayon. Hindi naman nagmamadali ang malademonyo. Pinigilan nito ang bug zone ng damdamin ni Terence at sinabihan siyang magpatuloy sa pagmamasid. Pagkatapos ng dalawang walang saysay na pag-atake, nawala sa pandaman ni Terence ang walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw at nagbago ng posisyon upang muling umatake. Tuso talaga. Baka nakaiwas ito sa atake ngayon lang. Hangang-hanga ako. Hindi mapigilan ni Terence na aminin na ang lalaking ito ay may karanasan. Kailangan mo pa bang sabihin sa akin? Huwag kang magambala, bigyang pansin mo ang galaw at mga gawin nito. Buong pagmamalaking sumanghal ang kakilakilabot na bagay. Tumangaw si Terence at matiyagang naghintay. Ang walang anino at malademonyong bangkay na halimaw ay umatake na ng 4 hanggang 5 direksyon, at talagang naging dahilan ito para maging hindi matatag ang pormasayon. Mayroon pa ring malaking depekto sa pormasyong ito. Kailangan pa ring pagbutihin ang teknik na ito. Bukod pa rito, kulang din ang mga flag ng pormasayon. Kung may pagkakataon, maghahanda ako ng ilang high-level formation flags bilang backup. Sa pamamagitan ng eksperimentong ito, natuklasan din ng sampaang iyon ang ilang mga kakulangan ng pormasayon. Ang walang anino at malademonyo na undead beast ay bumalik sa orihinal nitong landas matapos ang ilang walang saysay na pag-atake. Isa itong hindi malay na aksyon, ngunit may napansin si Terence. Ngumiti si Terence nang may kumpiyansa at naging parang kidlat, sumugod palabas ng pormasayon. Inihagis niya ang mga Super Alchemy Firebomb sa kaliwa't kanan. Boom! Boom! Kasabay ng dalawang malalakas na tunog, ang dalawang alon ng pagsabog ay parang dalawang malalaking lambat na umaatake sa walang anino na malademonyo na bangkay na halimaw mula sa magkabilang panig. Nabigla ang walang anino na malademonyo na bangkay na halimaw dahil nasa gitna ito ng dalawang alon ng pagsabog.
Kahit pa umusad ito o umatras, mahuhulog ito sa bitag. Bukod pa rito, malinaw na nararamdaman ng walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw na ang dalawang marahas na alon ng pagsabog ay sapat na upang kumitil ng buhay nito. Kaya naman, ang tanging magagawa na lang nito ay umiwas. Sa pagmamadali, maaaring hindi nakapag-isip ng husto ang walang anino at malademonyo na undead beast. Sinundan nito ang kanyang likas na ugali at sumugod patungo sa lugar kung saan hindi gaanong matindi ang epekto ng pagsabog. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo, may ngiti sa kanyang mukha nang lumitaw ang isang itim na perla sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangang inactivate ni Terence ang Black Pearl. Isang alon ng pag-atake na kayang pumatay sa isang ekspertong sumisira sa dagat ang agad na lumitaw sa harap ng walang anino na demonyong bangkay na halimaw. Bago pa ito makareact, tahimik itong tumago sa katawan nito. Sa tila walang laman na hangin, isang itim na bangkay na hugis tao ang dahan-daang lumitaw. Ito ay mukhang napakapangit, at nang ito ay tuluyang mabunyag, ito ay unti-unting naglaho. Terence, huwag kang maging pabaya. Maaaring napatay ng pag-ataking ito ang walang anino na bangkay na halimaw, ngunit maaaring hindi mamatay ang mga bangkay na bubuyog sa kanyang katawan. Humanda ka sa labanan. Nagbabala ang kakilakilabot na bagay sa malalim na boses. Bagamat maayos ang takbo ng plano, ang mga bubuyog na parang bangkay ay nasa loob pa rin ng walang anino na bangkay na halimaw. Imposibleng magkasama silang mamatay. Gaya ng inaasahan, habang nawawala ang bangkay ng walang anino na undead na halimaw, isang grupo ng mga undead na bubuyog ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang ugong ng mga pakpak ay lumikha ng isang malakas na dagindong, at kasabay nito, ay bumuo ng isang patong ng depensa. Agad na pinaandar ni Terence ang kanyang Divine Sense Vortex, ngunit nabasag ito nang tumama sa Sonic Barrier, na hindi man lang nakaapekto sa bangkay ng demonyong bubuyog. Senior Ghost, sigurado ka bang kaya kung patayin ang mga bangkay na demonyong bubuyog na ito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa pagtingin pa lang sa kawan ng mga malademonyong bubuyog na parang bangkay. Tumakas ka kung hindi mo siya mapapatay. Medyo natakot ang malademonyo na nilalang nang makita ang dumaraming bilang ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Habang lumalaki ang laki ng mga bagay na ito, mas mahirap harapin ang mga ito. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, halata na hindi siya sapat na malakas para harapin ang mga bangkay na demonyong bubuyog na ito. Kung pinakawalan ng walang anino na undead beast ang kawan ng mga undead beast sa simula pa lang, malamang ay hinikayat na ng molditang iyon si Terence na tumakas na. Bakit pa nito papatayin ang walang anino na undead beast? Hindi nagsalita si Terence nang maging parang arko ng kidlat at sumugod patungo sa labasan. Ang grupo ng mga bangkay na demonyong bubuyog ay tumigil sandali bago sumunod sa kanya. Mabuti na lang at ang bilis ng bangkay na demonyong bubuyog ay hindi kayang tapatan ni Terence. Hindi nito mahabol kahit gustuhin pa nito. Hindi agad tumakbo si Terence pagkalabas niya ng labasan. Sa halip, tumalikod siya at naghagis ng mga watawat ng pormasayon ng buong lakas, na siyang nagsara sa labasan. Maya-maya, ang selyong kakatayo lang niya ay nagsimulang manginig ng malakas dahil sa mga atake ng mga bangkay na demonyong bubuyog, ngunit hindi ito pinansin ni Terence at patuloy na iwinagayway ang mga bandila ng pormasayon. Nang maging matatag ito, dali-daling lumabas si Terence mula sa stealth formation at mabilis na naghanda ng bitag at hanay ng mga pumatay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-set up ng low-level high-level trap at kill array, kundi isang stacking array na itinuro sa kanya ng multo. Ang pagtatakip ng labasan kanina ay para lamang bumili ng oras para makatakas ang mga bangkay na demonyong bubuyog. Pero sapat na ang pagkakataong ito para makumplito ni Terence ang ilang stacking formation sa tulong ng multo. Little Linford, anong ginagawa mo? Sa tingin ko mas mabuting tumakas ka na. Nataranta ang molditang iyon nang huminto si Terence para ihanda ang pormasayon, hindi ba't kamatayan ang hinahanap niya. Sa bilis ng pagtakas ni Terence na parang kidlat, hindi na nakahabol ang mga malademonyong bubuyog na parang bangkay. Pero determinado si Terence na bumuo ng isang pormasayon dito, ito ang dahilan kung bakit siya nababaliw. Ang Terence kanina ay palaging nakikinig sa anumang sinasabi ng mga multo, ngunit sa pagkakataong ito, determinado na siya. Senior Ghost, kailangan ko itong subukan.
Kung gusto kong tumakbo, hindi ako maaabutan ng mga bangkay na demonyong bubuyog. Dahil nasa posisyon tayo na hindi matatalo, ano ang ating ikatatakutan? Ngumiti si Terence, determinado. Si Terence nga naman, at ayaw nitong gawing ibang bersyon ni Terence ang sarili niya. Matapos ang maikling katahimikan, hindi na siya nito napilit. Mabilis na natapos ang level 9 trap at kill array, at patuloy na inayos ni Terence ang defense formation para maiwasan ang mga corpse demon beast na hindi makapasok sa formation at umatake lamang mula sa labas. Pagkatapos, itinutok ni Terence ang bandila sa Pormasayon. Hanggat papasok ang mga bangkay na demonyong bubuyog sa sakop ng Pormasayon, maaapektuhan sila. Kung hindi makalipad ang mga bubuyog na parang bangkay ng demonyo, magagamit ba nila ang resonansya ng kanilang mga pakpak para lumikha ng depensa laban sa sound wave? Inaabangan din ito ni Terence. Hindi nagtagal matapos makumplito ang depensibong Pormasayon, nasira ang selyo sa loob, at ang kawin ng mga bangkay na bubuyog na parang demonyo ay nagtakbuhan palabas. Handa na si Terence para dito. Binuksan niya ang mga pintuan ng bitag at pumatay na Pormasayon at hinayaan ang kawin ng mga bubuyog na sumugod sa Pormasayon. Sa isang iglap, lahat ng mga bubuyog ay nasa loob na. Gayunpaman, kahit na nagsimula ng magkabisa ang mga bandilang nagbabawal sa paglipad, hindi nawala ang kakayahang lumipad ng mga malademonyong bubuyog na bangkay. Nililimitahan lamang sila sa mas mababang altitude. May mali sa kalkulasyon. Napahawak si Terence sa noo niya ng alanganin at ginamit ang killing intent ng trap at kill array. Bukod pa rito, ang wind-splitting 2000 blade slash ay inilunsad din kasabay ng killing aura. Ang matatalas na Wolffang wind blades ay humihiwa pabalik-balik, pinuputol ang kayag ng mga bubuyog sa hindi mabilang na maliliit na piraso. Hindi masama, ituloy mo. Hanggat nababawasan ang resonance ng mga bubuyog na bangkay ng demonyo, may pagkakataon ka pa ring patayin sila. Tuwang-tuwa ang lalaking to, hindi niya inakalang magtatagumpay si Terence. Hanggat magpapatuloy siya, baka mapatay niya talaga ang mga bangkay na demonyong bubuyog na ito. 6,689. Walang oras si Terence para makipag-usap sa nilalang na iyon. Nagpagana pa siya ng ilang spirit vortex at kinontrol ang Pormasayon para makipagsabayan sa 1000 blade slash. Ang ilan sa mga malademonyong bangkay na bubuyog ay agad na napatay ni Terence. Gayunpaman, matapos masanay ang iba pang mga demonyong bubuyog sa pag-atake, nagtipon muli sila at sinubukan ang kanilang makakaya upang bumuo ng isang ugong. Pinahina nito ng malaki ang atake at Pormasayon ni Terence. Sa pinakamarami, kaunting pinsala lamang ang kanyang maidudulot sa panlabas na bahagi. Little Lin, tumakbo ka. May mga bangkay pa ring demonyong bubuyog dyan. Ay Diyos ko, napakarami nila. Biglang natuklasan ng malademonyo na nilalang ang isa pang kawin ng mga bangkay ng malademonyo na bubuyog na nagkukumpulan palabas ng labasan na hindi kalayuan at agad na nagsimulang magmura. Lumubog din ang puso ni Terence, mahirap nang patayin ang mga malademonyong bubuyog sa Pormasayon, hindi pa kasama ang mga bago sa labas. Kapag nagtagpo ang dalawang grupo ng mga malademonyong bubuyog na parang bangkay, mas bubuo sila ng mas malakas na depensa, at hindi sila mapapatay ni Terence kahit gustuhin pa niya. Umalis na tayo habang kaya pa natin. Hindi mahalaga kung makapatay ka ng marami o kulang. Bagamat ang kakayahan ng mga nilalang na ito sa pagpaparami ay hindi kasing husay ng mga daga na lumulunok ng araw, hindi rin naman sila mahina. Hindi mo sila maaaring patayin lahat. Kapag nasira ang Pormasayon, hindi ka makakaalis kahit na gusto mo pa. Galit na galit ang malademonyo, walang saysay na labanan ni Terence ang mga bubuyog na ito. Ayaw sumuko ni Terence, at habang nag-aalangan siya, isang itim na linya ang sumugod. Daga na kumakain ng araw. Isang daluyong ng daga. Bakit nandito ang daga na lumulunok ng araw? Yung nakaraang alon ba? O lumipat sila sa ibang alon? Hindi na naglakas loob si Terence na magtagal pa. Binawi ni Terence ang bandila at tumakbo palabas ng Pormasayon, at sa isang iglap ay nawala. Hindi pa dumarating ang mga malademonyong bangkay na bubuyog sa labas ng Pormasayon at hindi nila kayang pigilan si Terence. Ang tanging magagawa lang nila ay atakehin ang Pormasayon na naiwan ni Terence at subukang iligtas ang kanilang mga kasama.
Senior Ghost, hindi maaaring maging kuta ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ang lugar na ito, di ba? Sumama ba sa atin ang daga na lumulunok ng araw? Tumigil lang si Terence matapos masigurong walang mga dark beast na humahabol sa kanya. Siguro, pero wala itong kinalaman sa iyo. Bilasan mo at tumakbo. Kung gusto mo talagang lipulin ang mga mahiwagang halimaw na ito sa kadiliman, makabubuting pag-isahin mo ang lahat ng mga ekspertong tao sa inabandonang lupain. Tila walang interes ang multo, pero gusto ni Terence na harapin ang mga maitim na halimaw, kaya iminungkahi niya. Bakit naman ako pagtitiwalaan ng mga eksperto ng inabandonang lupain? Isa pa, dahil patay na ang lahat ng eksperto sa Broken City, malamang ay hindi rin mas maganda ang kalagayan ng ibang mga lungsod. Magiging napakahirap silang organisahin. Umiling si Terence. Imposible para sa kanya na labanan ang madilim na demonyong halimaw ng mag-isa. Maghanap ka rin ng paraan para ipaalam sa mga tao sa labas ng inabandonang lupain. Sabihin mo sa kanila na may malaking pagbabagong nangyari rito at hilingin sa kanila na magpadala ng mga karagdagang sundalo. Biglang ngumisi ang kakilakilabot na bagay. Gayunpaman, hula ko na kapag narinig ng mga tao sa labas na may nangyari rito, malamang isasara nila ang pasukan at pagbabawalan ang sinuman na pumasok. Tumanggaw si Terence. Isa itong inabandonang lupain, kaya ano ang kinalaman ng nangyari doon sa mga tao sa labas? Kung alam lang ng mga tao sa labas na maraming darkness magical beast ang lumitaw, magiging kakaiba kung hindi nila tuluyang isasara ang labasan. Pero ngayon, ang inaalala ni Terence ay hindi kung gaano kalaking pinsala ang maidudulot ng mga dark beast sa inabandonang lupain. Ang ikinababahala niya ay kung sisirain nila ang array, malalantad ang mga node. Dati, ikinalat na ng mga maitim na demonyong halimaw na ito ang balita na gusto nilang akitin ang mga array masters para sirain ang defense array at buksan ang mga node, pero ngayong napagdesisyonan na ni Terence ang kanilang plano, tiyak na susubukan nila itong sirain mismo. Maaaring hindi ito maging epektibo sa maikling panahon, ngunit dahil sa napakaraming dark beast na sabay-sabay na umaatake dito, malamang natatagal lamang ang hanay ng mga ito sa loob ng 1 taon. Kailangang mag-alala si Terence. Ano ang gagawin mo? Kung naiisip lang ito ni Terence, maiisip din niya ito. Kailangan talaga nating protektahan ang node na ito. Plano kong pumunta sa ibang mga lungsod para tingnan kung makakalap ako ng mga taong tutulong. Sumakit ang ulo ni Terence, hindi niya ito responsibilidad, pero responsibilidad na niya ito ngayon. Gagawin ko ang lahat at ipapaubaya ko na lang ito sa tadhana. Bumantong hininga ng marahan ang kakilakilabot na bagay, na tila medyo malungkot. Malamang wala ng pag-asa ang inabandonang lupain. Umaasa lamang ang sampaang nilalang na iyon na mapanatili ang Darkness Demon Beast doon, kung hindi ay magugulo ang buong Sky-class Island. Mabuti na lang at aksidenteng nasira ni Terence ang portal papunta sa Airwind Beast. Kung ang mga Dark Demon Beast ay pumunta sa abandonadong lupain, mas malala pa sana ang sitwasyon. Wala sa mood si Terence na pag-usapan ito. Sinigurado niyang tama ang direksyon na tinatahak nila at tumungo sa pinakamalapit na lungsod. Lungsod ng Darland. Isa ito sa iilang malalaking lungsod sa Broken Mountain Range, mas maliit kaysa sa Broken Yin City ngunit hindi gaanong kalaki. Ito ang target ni Terence. Dahil miyembro siya ng grupong mersenaryo ng Sierra, wala siyang naging problema sa pagpasok sa lungsod. Ang kailangan lang niyang gawin ay magbayad ng maliit na bayad sa pagpasok. Pagpasok sa lungsod, hindi nag-aksaya ng oras si Terence at dumiretso sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Mas epektibo kung hihingi siya ng tulong sa mga tao mula sa mansyon ng Panginoon ng lungsod sa lungsod ng Darland. Hanggat nakukumbinsi niya ang Panginoon ng lungsod, hindi magiging problema ang lahat ng iba pa. Mabilis na nakarating si Terence sa mga tarangkahan ng mansyon ng Panginoon ng lungsod. May 2 gwardya na nakatayo sa magkabilang gilid ng mga tarangkahan, nakaharang sa daanan ni Terence. Ipinagbabawal ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ang pagpasok at paglabas ng mga taong walang pahintulot. Anong ginagawa mo? Malamig na tiningnan si Terence ng isa sa mga gwardya. May usapin tungkol sa buhay at kamatayan ng lungsod ng Darland. Kailangan kong makita ang taong namamahala sa mansyon ng inyong Panginoon ng lungsod. Tulungan ninyo akong may parating ang mensahe.
Magalang na nagsalita si Terence, wala sa mood na pahirapan ang mga gwardya. Usapin ang buhay at kamatayan. Sabihin mo sa akin, kung hindi ay hindi mo ito maaaring iulat. Kumislap ang mga mata ng gwardya sa pangungutya, halatang iniisip na nagsasalita lang ng kalokohan si Terence. Usapin ito ng buhay at kamatayan, paano malalaman ito ng isang mukhang normal na practitioner tulad ni Terence? Kung may maglalakas loob na magsalita ng ganoong kalokohan, at papasok ang mga gwardya para iparating ang mensahe sa bawat pagkakataon, matagal na silang pinalayas ng Panginoon ng lungsod para bantayan ang gate ng lungsod. Ikaw ba ang Panginoon ng lungsod o ang tagapamahala? May saysay pa ba kung sasabihin ko sa iyo? Kumunat ang noo ni Terence, medyo naiinis. Medyo nainis si Terence nang makita ang mapangutsyang tingnang gwardya, inutusan lang niya itong mag-report, ano ang saysay ng pang-aasar sa kanya. Ito ang mansyon ng Panginoon ng lungsod, hindi ito lugar para maging hindi ka makatwiran. Bibigyan kita ng payo, umalis ka agad. Kung hindi, panagutan mo ang kahihinatnan. Nanlamig ang mga mata ng gwardya, at sigurado siyang nandito si Terence para manggulo. Isa ka lang gwardya. Kaya mo bang tiisin ang mga kahihinatnan kung ipagpapaliban mo ang isang malaking kaganapan? Galit na galit si Terence, mahalaga ang oras, at wala siyang oras para sayangin sa isang gwardya. Kaya pagkatapos niyang magsalita, humakbang si Terence at bahagyang umugoy ang katawan, dumaan siya sa pagitan ng dalawang gwardya at pumasok sa mansyon. 6,690. Nasakop na ng banal na pandaman ni Terence ang buong mansyon sa kabila ng mga paghihigpit. Mayroong isang makapangyarihang amo na sumisira sa dagat sa mansyon. Siya ay maaaring alkalde o isang tagapamahala, kaya dumiretso si Terence sa kanya. Tumigil ka. Gusto mo na bang mamatay? Hindi na makita ng dalawang gwardya si Terence. Lumingon sila at napagtanto na nakapasok na si Terence sa pasilyo ng mansyon. Galit silang sumigaw. Habang inaalala ang mga galaw ni Terence, para siyang multo. Kung gusto man silang patayin ni Terence, wala silang lakas para lumaban. Kaya, habang hinahabol nila si Terence, agad nilang pinatunog ang alarma, hiniling sa mga amo ng bahay na lumabas at tumulong. Tumunog ang alarma, at agad na naramdaman ni Terence ang ilang mga pandaman ng espiritu na dumaan sa kanya. Ang ilan ay nasa kaharian ng pagyanig ng dagat, at ang ilan ay nasa kaharian ng paghati ng mundo. Natuwa si Terence na mangyari iyon, mas madali sana ang pag-uusap kung natipon dito ang lahat ng mga Panginoon sa bahay. Habang naglalakad siya papasok sa looban, nakapaligid na sa kanya ang ilang mga masters na naghahati ng bundok at maging ng lupa. Bro, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para pasukin ang mansyon ng Panginoon ng lungsod? Isang lalaking nasa kalagitnaan ng yugto ng pagwawasak ng lupa ang malamig na tumingin kay Terence, ngunit hindi agad umatake. Gusto niyang malaman kung sino si Terence. Gusto kong makita ang taong namamahala sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Maaari mo bang akuan ang responsibilidad? Tumingin-tingin si Terence sa paligid, ang lalaking ito na nasa kalagitnaang yugto ng paglikha ng lupa ang pinakamalakas sa lahat ng taong lumabas. Malamang hindi man lang inisip ng mas malalakas na masters na banta si Terence. Magiging biro lang kung lahat ng mga kilalang tao sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ay mabubuo dahil lamang sa isang simpleng tagapagtatanim na nasa entablado ng profound. Karamihan sa mga taong lumabas ngayon ay mga yugto ng pagbubukas ng profound at bundok, at iisa lamang ang yugto ng pagbubukas ng daigdig. Sapat na ang impresyon na ito. Kaya kung panagutan, kaya kung baliin ang mga binti mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaking nasa gitna ng entablado. Dahil ayaw magsalita ni Terence, kailangan niyang lumaban. Hindi na kinailangang makinig sa utos ni Terence ng isa sa mga peak stage Mystic Ascension Masters habang sumugod siya kay Terence ng may nakakairitang ngiti. Para sa ganitong uri ng maliit na shrew na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, ang pagpasok sa mansyon ng Panginoon ng lungsod at pagiging arrogant pa rin, ang pagkabali ng kanyang dalawang binti ay maituturing na magaan. Kumunat ang noo ni Terence, nandito siya para makipagsosyo, hindi para sa gulo. Pero ang problema, kahit hindi siya gumawa ng gulo, hindi niya makikita ang taong gusto niyang makita, kaya puro gulo lang ang kaya niyang gawin. Malapit na sana si Profound kay Terence nang bigla siyang mawala ng balanse.
Nakayuko pa rin ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, ngunit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay natamba pa atras. Bago pa niya ito maintindihan, dalawang bulk zone ng matinding sakit ang kumalat na mula sa kanyang kaliwa at kanang binti hanggang sa kanyang buong katawan. Maging ang kanyang utak ay parang nanginginig. Bahagyang inikot ni Terence ang kanyang katawan, iniiwasan ang mystical peak stage na umiikot sa hangin. Hindi man lang niya ito tiningnan. Kung gusto niyang baliin ang mga binti ni Terence, pasensya na, kailangan niya munang baliin ang dalawa nitong binti. Magaling na bata. Hindi nakakapagtaka na nang ahas kang pumunta sa mansyon ng Panginoon ng lungsod para manggulo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nasa gitnang yugto ng kaharian ng paghahati ng lupa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, kudyat na lumapit ang isang eksperto sa paghahati ng bundok sa gitnang yugto. Hindi nagbago ang aura ni Terence nang umatake siya, kaya hindi nila matukoy ang tunay niyang lakas. Kaya naman, hindi na naglakas loob na maging pabaya ang Mid-Mountain Split Practitioner, at maingat na lumapit kay Terence. May gagawin talaga ako. Kung sasayangin mo ang oras mo rito, ikaw ang magdurusa sa huli. Makinig ka sa payo ko, huwag mong saktan ang iba at ang sarili mo. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Terence. Ayaw niyang ibunyag ang balita tungkol sa madilim na demonyong halimaw sa mga ordinaryong tao, baka magdulot ito ng takot. Gayunpaman, kung patuloy siyang guluhin ng mga gwardyang ito, hindi lamang ito pag-aaksaya ng oras, kundi pag-aaksaya rin ng magagamit na lakas sa pakikipaglaban. Sumuko ka na. Hindi ito ang lugar kung saan pwede kang umakto ng ganito kasama. Mahina ang sinabi ng middle stage mountain split master na lumapit. Hindi niya matukoy ang lakas ni Terence, kaya gusto niya itong subukan gamit ang mga salita. Bumantong hininga si Terence. Mukhang hindi lalabas ang mga manager hanggat hindi sila gumagawa ng malaking eksena. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Sa isang iglap, bawat sulok ng patio ay napuno ng mga clone ni Terence. Hindi bababa sa ilang daang Terence ang sabay-sabay na lumitaw at sinimulang bugbugin ang mga gwardya. Ayaw pumatay ni Terence ng kahit sino, kaya hindi niya kailangang gumamit ng kahit anong martial arts. Ang kailangan lang niyang gawin ay bugbugin ang mga ito. Bukod sa Earth Formation at ilang Mountain Formation Masters na madaling nakapagdepensa at nakapag-counterattack, ang iba ay napapaligiran ng mga clone ni Terence. Kahit hindi naman sila malubhang nasugatan, sapat na iyon para maging sanhi ng kanilang matinding kalungkutan. Tumigil ka. Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig, at ang malakas na presyon na natatangi sa Sirith Realm ay agad na bumaba. Hindi naman naapektuhan si Terence, pero lahat ng kanyang mga clone ay natigilan, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga gwardya na gumanti ng atake. Dahil lumitaw ang isang makapangyarihang tao, hindi na kinailangang magdulot ng anumang gulo si Terence. Pinahinto niya ang libu-libong pagbabago ng kagubatan at hinintay ang pagdating ng Panginoon ng Rift ng Dagat. Halos sa isang kisap mata, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha ang biglang lumitaw sa parang. Sinuyod niya ang mga mata ng mga tao sa paligid niya ng may malamig at matalim na tingin, halatang hindi nasisiyahan. Sino ka? Anong negosyo mo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod? Sa wakas ay natuon ang tingin ng lalaking may parisukat na mukha kay Terence habang mahinang nagtanong. Kung hindi lang dahil sa malalakas na galaw ni Terence at sa hindi niya kilalang pinagmulan, malamang ay napatay na ng lalaki si Terence gamit ang isang sampal sa sandaling lumitaw ito. Ako si Adrian mula sa grupong mersenaryo ng Sierra, at naparito ako upang selyuhan ang lungsod upang iulat ang isang mahalagang bagay na makakaapekto sa buhay at kamatayan ng lungsod. Iniisip ko kung makakagawa ng desisyon ang senior na ito. Kung maaari, pakiusap na makipag-usap sa akin ng pribado. Bahagyang ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang ganti. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaking may parisukat na mukha habang walang pakialam na nakatingin kay Terence, na para bang sinusubukan niyang alamin kung sino ang mga mersenaryong Sierra, ngunit hindi niya ito maintindihan kahit gaano niya ito pag-isipan. Malamang hindi niya pa sila naririnig noon. Malamang hindi alam ng lalaking ito na si Terence lang ang nag-iisa sa buong grupo ng mga mersenaryong Sierra. Walang hindi masasabi sa mga tao. Lahat ng nandito ay ang pinagkakatiwalaang katulong ng ating Panginoon sa mansyon.
Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Kung ayaw mong sabihin, umalis ka agad. Tinatamad akong makipagtalo sa isang batang katulad mo. Mahinang sabi ng lalaking may parisukat na mukha. Kung hindi alam ni Terence kung ano ang makabubuti para sa kanya, wala siyang pakialam kung patayin niya ito. Ang isang mercenaryong grupo na hindi niya pa naririnig ay hindi magiging isang magandang pag-iral. Sige, dahil sinabi mo na, hindi na mahalaga kung malaman nila. Nagkibit balikat si Terence, iniisip na masyado siyang nag-aalala, magagawa ng mga lalaking ito ang anumang gusto nila. Galing ako sa Broken City. Dati, ang Broken City ay inatake ng mga dark magical beast, mga daga na kumakain ng araw, at nagtamo ng maraming casualty. Gusto sanang pag-usapan ni Terence ang tungkol sa mga node, pero nagpasya siyang magsimula kay Dunford. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking may parisukat na mukha. Ang lakas ng sirang lungsod ay mas malakas kaysa sa lungsod ng Darland, ngunit kahit sila ay dumanas ng maraming casualty. Maiisip ang tindi ng sitwasyon.